The House Prosecution Panel and the defense team met again today for a pre-trial conference for the Vice President's impeachment trial. For details, we have mobile journalist Mary Mon Reyes, live from the Senate. Mary Mon, what was discussed in the second day of the pre-trial conference? Lord, in the continuation of the pre-trial conference of the impeachment of Vice President Sara Duterte, napagpatuloy nila yung marking ng evidence plus testimonies. However, while they are already accomplished with Articles 3 and 4, hindi pa sila tapos sa Articles 1 and 2. And tungkol ito sa alleged misuse of confidential funds or yung public funds at yung unexplainable wealth. Ang nasabi kanina ni Impeachment Court Clerk of Court Attorney Ray Bantug, doon pa lang daw sa Article 1, umaabot na ng 4,000 documents ang kailangang markahan. And while there are 4 teams na engaged pagdating dito sa pre-trial conference, kakailangan nila mag-extend dahil hindi kayang matapos today. So far the timeline for the pre-trial conference, pwede siyang abutin until tomorrow o kung sakaling mabitin pa, ayaw lang nilang paabutin ng June 25 kasi kailangan na raw nilang tutukan yung preparation, yung pag-ayos na pre-trial order, ipapakita to sa presiding officer para hindi rin maapektuhan yung timeline nila so far na kung saan set na ang impeachment trial ng July 6 pang pagsisimula nito. And ang sinasabi rin ni Bantug, wala raw itong kinalaman sa kung mayroon bang delaying tactics from both the House Prosecution Panel or from the defense team of Vice President Sara Duterte. It's just on the administrative side na kumakain lang talaga ng oras as of today. Lord. Alright, totoo ba na sa Article 1 pa lang daw, ang pahina ng mga documents would exceed 4,000 pages? Yes, Lord, tama yan. Plus, kung gaano pa karami yung mga witnesses, though hindi kasi nag-divulge in detail yung defense team nor yung House Prosecution Panel, doon pa lang sa Article 1 tungkol sa alleged misuse nga ng public funds or yung confidential funds, abot na ng 4,000 yung mga dokumento na kailangan markahan. So, maraming time talaga ang mauubos dito. Ito na may sinasabi ni Sec Bantug since Thursday last week na hindi naman daw talaga mabilis o agarang natatapos itong pre-trial conference. Pero they're optimistic na hopefully wag na raw sanang umabot ng June 25 para raw maging focus na lang nila ay yung preparation for the impeachment trial proper. Lord. Okay. How true is it na sa Article 3 lang daw nagkasundo ang parehong panig, Mary Mon? Lord, ito kasing House Prosecution Panel, pati ang defense team, pare-pareho naman lang sila sinasabing may differences talaga and it's normal to have some sort of tension or discussions between the two parties. Pero yung in specific talaga kung ano na yung napagkasunduan nila sa hindi pa talaga ito na ibibigay out in the public. Pero what's clear is so far okay sila sa 3 and 4. Articles 1 and 2 lang yung kailangan pa nilang pagtuunan ng pansin. And to be clear din, so far kasi yung Articles 3 and 4, ito yung tungkol sa bribery and corruption, allegation, and tungkol din doon sa grave threats and incitement. So ang kailangan nilang idaan pa o isa lang sa pre-trial conference is yung Articles 1 and 2 or those of the regarding the misuse of public funds and the unexplained wealth of Sara Duterte. Lord. Okay. Mary Mon, merong bagong spokesperson for the prosecution. Hindi ba may spokesperson na sila dalawa? Ngayon, ano exactly ang role nitong pinakilala nila kanina? Lord, si Attorney Benjamin Talosa Jr., pinakilala na rin siya as yung spokes nga ng House Prosec Panel for the impeachment court or trial proceeding and magsisilbi din daw siya na private prosecutor. So, ang isa kasing vocal din bukod sa head ng panel which is si Congresswoman Jervy Luistro, nandyan din sina Representative Laila De Lima kanina, Representative Chel Jokno, even sila Congressman Terry Redon, plus sila Kabataan Party's Representative Rene Co and the others. So far ngayon, ang pinaka magsasalita na raw talaga at the forefronts regarding this and being affiliated with the House Prosec Panel is si Attorney Talosa. And kanina nilinaw nila na fake news daw yung sinasabing nagkaroon ng lamunan or nagkaroon ng upper hand. Kasi ibig sabihin daw noon, meron daw verdict na someone got more favor than the other when all the while it's impossible for the clerk of court to give such a verdict. So, normal lang naman daw yun, lalo na yung sinasabi naman na nagiging chummy sila earlier. It's normal din to be cordial, lalo-lalo't pare-pareho silang law practitioners. Lord. Hindi ko alam kung ano yung point nung supposedly rumor na yon. Hindi naman contest ito, kumbaga, at hindi rin siya debate.
na may score. Kasi di ba parang latagan lang ito ng mga ebidensya at mga witness. Yes, Lord. Ito yung pre-trial conference talaga is to set or create the blueprint for the impeachment trial proper. Kumbaga, maayos yung flow ng ebidensyang ipapresenta ng mga testigo. Ang sinasabi pa nga kanina, yung na-request daw ng defense team ay around 32 days ng trial. Sa House Prosec team naman, around 60 days ang na-request nila. Pero yung paglalatag ng pinaka-timeline, kung gaano ba katagal talaga aabutin yung impeachment, that will still depend daw sa ibibigay na araw ng impeachment court. So, to be clear, itong impeachment trial proper, it's more on the administrative side. Wala pa ditong verdict ng guilty or not guilty. At wala pa dito yung, kumbaga, yung bakbakan talaga between the two parties. Lahat ng yan mangyayari sa trial propers na mismo. Lord. Alright. Maiba ko, Mary Mon, meron bang mga senador na nag-issue ng statement tungkol doon sa nangyaring shooting ng mga estudyante sa Tacloban? Lord, karamihan sa mga senador, sina Senator Loren Legarda, J.V. Ejercito, Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Robin Padilla, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, nag-express sila ng pagka-alerto, and they also deeply sympathized with the families of the victims, yung nasawi unfortunately, yung mga na-trauma. And ang kinukol nila dito, kailangan na raw pagtuunan ng pansin yung pagsisiguro na kung safe space supposedly ang paaralan, dapat ganun lang yun. Kaya si Senator Bam Aquino, ang binanggit niya kanina, yung Safe Schools Act, nakapaloob na doon yung kinakailangang pamamaraan para ma-address daw ang bullying, yung pag-organize ng activities outside school premises. Ang context ito yung tungkol doon sa nasawi na players from the Ateneo de Manila University. Idadagdag na rin daw dito yung patungkol sa school shooting incident kanina to ensure at para raw masilip ano ba yung kinakailangan, ano yung butas na kailangan punan para maging safe talaga ang schools. Meanwhile, sa Senator Robin Padilla naman, dito na renew yung kanyang call to amend yung law patungkol sa pagbababa ng criminal responsibility or liability ng mga menor de edad from 15 to 10 years old. Marami na raw kasi mga bansa ang gumagawa nito, and heinous crimes daw ang pinaka nakakalungkot lalo. Ang sinabi pa kanina ni Senator Robin, meron pa raw cases ng murder, yung shooting incident nga earlier sa isang eskwelahan sa Tacloban, meron pa raw cases of rape. So kailangan na raw pababain yung edad. And he's calling out to his fellow senators na sana raw masuportahan yung amendments na yun. At kung sakali raw magkaroon ng special session, gusto niya raw sana maisalang yun. Lord. Hindi ako magugulat kung ang magiging spotlight na naman ng blame ay mapupunta kay Senador Kiko Pangilinan. Mary Mon. Oo, kasi siya yung principal author pagdating sa Juvenile Justice Act. And 15 years old kasi and below yung supposedly exempted from criminal liability or responsibility. Ang nangyayari lang doon, papailalim na sila sa rehabilitation and intervention na programs. Pero yung kay Senator Robin, pabababain niya, 10 years old and above, meron ng criminal responsibility or liability. So far, we're yet to see kung paano to maisasalang kasi yung final na bill ni Senator Robin to amend yung Juvenile Justice Act, July last year niya pa yun final. Kaya ngayon, na-bring up niya pa ulit at sinasabi niya, ano pa raw ang hinihintay ng mga kapwa niya senador. So, we'll see, Lord, sa pag-start ng next regular session ng 20th Congress. Kamusta ang mga word war ba? Medyo humupa na, Mary Mon. May PAX, Senado na ba? At least sa mga dating minority, sa mga dating minority president at yung mga nakaupo ngayon. Lord, kanina kasi merong exhibit launch dito ng pelikula na dinirect ni Senator Robin Padilla. Ito yung Memoirs of Teenage Rebel. And doon sa exhibit launch, nakita natin si Senate President Sherwin Gatchalian and nakipagkamay sila, binati, kinausap. And nilinaw kanina ni Senator Robin na wala naman daw siyang personal na issue kay SP Gatchalian. Pero may mga bagay lang daw talaga na hindi nila mapagkakasunduan politically. Pero dito papasok yung sinasabi naman ni Senator Robin na kung sakali man daw na ipupush ng majority bloc na si Senator Chis Escudero ang magsisilbing presiding officer ng impeachment trial, i-oppose niya raw ito. Kasi para daw na, kumbaga, bumababa yung kalidad ng impeachment trial, lalo't ang isasalang doon ay ang vice-presidente. So far naman, ang sabi naman ni SP Gatchalian kanina, wala pa naman daw kahit na anong set on stone
As far as you know, as far as today was concerned, siya pa rin daw ang magpe-preside ng impeachment trial. Whereas sabi naman ni Secretary Bantog, pwedeng si SP ang mag-o-open at magpe-preside muna ng reconvening ng Senate as an impeachment court. Pero kung sakali man na meron silang ibang itatalaga, dun daw sa araw na yun mangyayari. So far, wala pang final say kung si SP na ba ang magpe-preside or yung lumulutang na pangalan na si Senator Chis Escudero. Lourdes. Ang isa rin pinagpipiliang pangalan ay si Francis Pangilinan. Tama ba, Marymon? Tama. And lumulutang din yung pangalan ni Senator Kiko, if not as the presiding officer, could the impeachment manager who will serve as the quarterback of the presiding officer and will ensure na maayos yung flow, orderly ito, pero hindi siya directly presiding officer. So ito yung iba sa lumulutang pa. And ang nasabi naman is pag-uusapan pa naman daw nila ito, sabi ni Senator Rizzo Ontiveros, lahat daw ng final verdict malalaman pag nag-convene na sila as an impeachment court. Kasi hiwalay raw itong usapin na to sa kanila, sa Senado bilang legislative body. Lourdes. Marymon, ano bang totoo? Totoo bang may warrant na raw si Senador Bongo? So far, Lord, wala pa. And ang sinasabi naman dito kay Senator dati Marcoleta yung wala pa. Pero ang sinasabi naman sa case si Senator Bongo tungkol sa arrest warrant mula sa International Criminal Court, either way, pinagpapasa Diyos nila raw ito. And yung mga police matters daw, never daw yung naging parte ng kanyang plano. Basta magpapatuloy raw siya sa kanyang opisina, sa trabaho niya. At yung binibigay niyang assurance ever since daw na nandito siya, pumapasok siya at gagampanan niya daw yung trabaho niya, yung mandato niya ayon sa saligang batas. Pero so far to note lang din, dahil adjourned si Diaz, so walang sesyon sa Senado and walang committee hearings so far, so we're yet to see other senators except SP Sherwin and Senator Roby na kanina personal nating nakita dito. Lord. So, hindi siya magtatago. Parang gano'n, ano? Marymon. Lord, yun din yung sinasabi ni Senator Bongo last kumbaga weeks ago na kaya nga raw daw siya nandito. Kumbaga may session pa nung time na yon. Kaya nga raw siya nandito. Yun na raw yung sagot niya. Papasok daw siya, magtatrabaho daw siya. And ipagpapasadyos sila lang daw kung ano yung mangyayari. Alright. Maraming salamat. May mga kailangan pa ba tayong malaman ng mga mangyayari in the next few days, Marymon, dyan sa upper chamber? So far, Lord, bukas tuloy yung pre-trial conference. So that's day 3 already. Ang tansya nila sana nga raw wag nang umabot ng June 24 or 25. And then mayroon tayo ine-expect na bycam naman na gagawin sa House kasi merong ilang provisions sa ilang panukala na kailangan nilang isettle ng Senate tsaka ng counterpart nila sa House. So far, that's the rules that we've got for this week. Para na lamang yung magiging preparations pa for the State of the Nation address pero matagal-tagal pa yun. Plus kung magkakaroon na ng schedule sa committees. Kasi sabi naman ni SP Gatchalian, hinihikayat niya na lahat ng senador na may committee chairmanship na mag-organize na, mag-start na ng kanilang committee hearings para raw tuloy-tuloy na itong season ng Senate-Flix na back-to-work season. Lord. Senate-Flix. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat. Marymon Reyes, our mobile journal sa Senado.